Ang Divisoria o mas kilala bilang Bargain Capital of the Philippines ay tanyag dahil sa iba't iba at murang produktong ibinebenta rito. At sa pag-usbong ng live selling, ang makabagong uri ng pagtitinda, kumusta na kaya ang bentahan dito? Thank you for joining us for this episode and Hello po doon sa mga customer niya sa Corbang Lokal. Very technical din, ano? Maraming mga nakabukas na mga computer at saka phones to monitor yung pasok ng kanilang mga customer. At syempre, para din ma-monitor yung kanilang mga product. Papademo ko na lang kay Madam. Dinemo. Ito ba yung Tikas? Yes po, si Tikas is a unisex crossbody bag. Ang live selling na nga raw ang pinakamabilis na paraan para makabenta ng produkto. Ang iba, sa bahay nagla-live ng paninda. Mayroon namang sa mismong tindahan nag-go online. So ganito siya ma'am. So umpisa, syempre din may mga lights na. The first thing to do is to adjust your lights up. Syempre iba-iba yung mga Ganda modes. ng lights mo, ha? And then, you put your products on. So, ito, nakailagay ko na siya earlier. So, i-click mo lang siya. And then, nandun na yung mga products mo. Okay. 3 salong po na take 2 hours every day. Ay, ano yung pinakamahaba? Based on experience, 4 hours po. Si Roan, nagtapos ng education. At habang papalapit ang kanyang board exam, live selling muna raw ang kanyang training ground. When I agreed na gawin to, para ako naka-demo teaching. Online class ito, and then yun yung... Kaya minsan, pag kami maraming mga nagpapa-flex, para alam ko kung sino yung next, nag-attendance check ako. Pa-present naman po ako kung nandito pa. So kung ikukumpara mo yung live selling doon sa traditional selling, ano yung mas okay para sa'yo? I like it better ngayon. Sa umpisa kasi parang mag-worry ka pag galing ka dun sa physical na store. Pero pag medyo tumatagal ka na, Nasasanay in ka the na. process, marunong ka na makipag-usap. Ang worry mo is to transition online kasi you don't see them, how they will react. May mga online ka pa rin, may mga bashers pa rin. Pagka nagsasabay-sabay sila, so yung kung sino yung uunahin mo. Although eventually you'll learn to adjust to that. Pangalawa, yung pag-convince kasi syempre, yung textures, hindi naman nila nakikita, yung actual colors. Kung dati ay maingay ang mataong Divisoria, may mga panahon na raw na di ito masyadong dinadagsa. Gayunpaman, di pa huhuli ang maraming negosyante. Available na rin online ang kanilang alok na paninda kung saan marami raw ang nagmamine. Kamusta naman po yung pagbebenta dito ngayon sa Divisoria? Medyo matumal po yung mga walk-in customers ngayon. Pero kailan kayo nag-start mag-live selling? Nung last April lang po kami nag-start. Kasi yun nga, naisip ng boss namin na from January to March medyo matumal. So sabi nila i-try daw yung live. Kasi mostly sa nakita ko sa iba nagla-live. Ito po ang Buddha natin. Para makasabay sa uso, si Zar sa tindahan na nila mismo nagfe-flex ng mga produkto. Kadalasan din sa mga live selling, nagpapakita ng muka ang tindera. Pero ibahin si Zar, marami na siyang suki kahit kamay lang niya ang ipinapakita. Okay, eto guys. Eto, pang soap dispenser at saka sponge holder. Mga tao kasi ngayon medyo tamad na silang lumabas eh. So, mas nakakatulong to sa kanila. Kasi na-observe ko from January until March, bihira yung tao pumunta lumabas. Tsaka sa sobrang init din ngayon, so ayaw nilang magsilabas. So, online talaga. Habang patuloy na dumarami ang kumikita sa live selling, humihigpit na rin ang pagbabantay ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga online business. Kailangan na kasi ngayong maglagay ng BIR registration seal badge ang mga online seller bilang patunay na rehistrado at lehitimo ang kanilang operasyon. Ayon sa mga online seller, mainam naman na itong proteksyon sa mga mamimili, lalo't talamak ang mga scammer ngayon. Pero hindi pa rin maiwasang mangamba ng ilan dahil libre man ang seal badge na ito, hindi pa rin daw mawawala ang dagdag gastos at abala sa proseso ng pagpaparehistro. Magbabago man ang paraan ng pagbebenta, hindi mawawala ang sipag, diskarte at dedikasyon. Sa huli, ang hinaharap ng pagbebenta ay para sa mga handang sumabay sa pagbabago. Angela Lagunsad Castro, Mukha ng Maliliit, Isyong Malalaki, dokumentado.
At para sa mga nagtatanong if Tikas is a crossbody bag, here's your answer. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.